Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni na Lawrence at Francine Ignacio. Pero bago ko po simulan ang lahat, paki-subscribe naman po, like and share ng aking channel. Maraming salamat po. Chapter 38. Okay ka lang ba, Francine? I'm sorry kung hindi ko sila sinampal ha, para sa'yo. Nakakahiya kasi maraming tao. Pero grabe, gigil ako sa dalawang pakpang yun. Seryosong tura ng matanda habang nakangiti kay Francine at Monique. Nakita niyo na mami, ganun sila. Ganun sila mag-insulto sa akin. Walang pinipiling lugar. Pakiramdam nila, wala akong puso na hindi marunong mahiya at masaktan. Niisip nila na baka siguro wala akong pakiramdam. Kasi nga, ampun lang ako at kriminal ang ina ko. Drug lord naman ang mama ko. Baka akala nila, hindi ako tao na hindi makaramdam ng sakit at hiya. Malungkot na saad ni Francine. Tinapik ni Monique ang likod ni Francine at niyakap niya ng mahigpit. Naawa sila nito dahil kahit malayo na siya sa mga taong nangaapi sa kanya ay sinusundan pa rin siya ng mga ito. Francine, napakabuti mong tao kasi kaya mong magtimpi kahit nasasaktan ka na. Hindi nagkakamali si tita na pinagkatiwalaan ka sa lahat ng bagay. Alam mo kasi ang mga tulad nila ay kailangan turuan ng leksyon. Nagpaalam si Monique na gumamit ng restroom pero diretso siya sa parking lot. Nagbaka sakali siyang makita sina Kayla at Clarissa pero mas una siyang nakita ni Clarissa. Mami, tingnan mo, di ba siyang kasama ni Francine kanina sa restaurant? Mami, kausapin mo, sabihin mo na paalisin sila, Francine, sa buhay nila. Ayokong nakikitang masaya si Francine. Gusto kong magdusa siya at maghihirap siya, Mami. Hindi ko matatanggap na maganda ang buhay niya. Mami, naiingit ako sa kanya. Alam mo ba yun? Bakit ba mas magaling siya sa lahat? Ayokong nalalamangan niya ako, Mami. Kausapin mo ang babaeng iyan. Bayaran mo para palayasin nila si Francine sa kanila. Seryoso, nika ni Clarissa. Clarissa, seryoso ka? Naiinggit ka sa basurang iyon? Hindi mo kailangang mainggit sa kanya. Mas mayaman tayo. Ano ka ba? At huwag na huwag mong sasabihin kay Francine na naiinggit ka sa kanya ha? Para hindi ka pagtatawa ng babaeng iyon. Singhal ni Kayla. Dito ka lang, kausapin ko yan. Mami, sasama ako. Nagmadaling bumaba sa kotse ang dalawa. Bumaba silang dalawa at lumapit sila kay Monique. Ikaw ang kasama ni Francine sa loob, di ba? Pwede ba kitang makausap? Importante lang. Seryosong turan ni Kayla. Ano ba ang pag-usapan natin? Importante ba yan? Magkakapira ba ako? Tanong ni Monique. Kinuha ni Monique ang kanyang cellphone at tinawagan niya si Francine. Natataka si Francine kung bakit tumawag si Monique. Nagpaalam lang naman siya kanina na gumamit ng restroom. Sinagot niya ang tawag ni Monique at narinig niya ang pinag-usapan ng dalawa. Nilakisan niya ang loudspeaker para marinig ni Victoria. Bayaran kita ng malaking halaga. Palayasin mo si Francine kung saan man siya nakatira ngayon. Saad ni Kayla kay Monique. Nakatitig lang si Monique sa kanya at nakangiti. Bakit naman kita susundin? Gaano ba kalaki ang galit mo kay Francine? Bakit kailangan mo pa akong kausapin para paalisin namin si Francine? Seryosong tanong ni Monique. Dahil isa siyang salit, ayokong maging masaya ang pamilya ni Francine. Alam kong maging masaya si Lorraine kapag bumalik si Francine sa kanila. Gusto kong magdusa habang buhay si Lorraine. Silang lahat actually. Galit na turan ni Kayla. Sino si Lorraine? Hindi ko kilala. Ang babaeng nag-ampon kay Francine. Galit ako sa kanila dahil mahal na mahal siya ng asawa ko. Pero nakaganti na ako sa kanila. Malapit na siyang makulong habang buhay dahil sa pagpatay niya sa asawa kong si Arthur. Pero kulang pa ang pagpapahirap niya. Ayokong bumalik si Francine sa kanila. Kung pwede lang palayasin mo si Francine, bayaran kita ng malaking halaga. Sabihin mo sa akin kung ilan ang gusto mo. Palayasin mo lang si Francine. Gawin mo miserable ang buhay niya. Kung kaya mong ipapatay siya, gawin mo. Mas takihan ko pa ang bayad. Basta, siguraduhin mo lang na patay para hindi masayang ang pera kong ibabayad sa'yo. Wika ni Kayla. Ganyan ka ba kayaman at kaya mong magbayad para sa kamatayan ni Francine? Mahal ang singil ko dahil hindi basta-bastang tao ang papatayin ko.
Siya lang naman ang tagapagmana sa lahat ng ari-arian ng mga Suarez at siya ang bagong may-ari ng Diamond Company kung saan korporasyon na sa company ng mga magulang ni Francine. Siya lang naman ang asawa ng pinsan kong matagal nang pumanaw dahil sa may sakit sa puso. Dahil siya na lang ang nag-iisang nag-aalaga kay Tita Victoria, sa kanya pinamana lahat. Isang milyonaryo si Francine at ang pera na pambayad mo sa akin, barya lang yan sa kanya. Ngayon, kapag meron kang 100 billion pesos, papayag ako sa papagawa mo sa akin. Ganyan kamalaking halaga ang buhay ng taong gusto mong burahin sa mundo. Seryosong wika ni Monique habang nakangisi. Hindi nakapagsalita si Kayla at nanatiling tulala siya at napahiya. Si Clarissa naman ay nanlaki ang mga mata nito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig. Ganun kalaki ang hiniing mong bayad sa taong basura. Kung ako sa inyo, alisin ninyo sa buhay ninyo si Francine. Kung tutuusin, dapat magpasalamat pa kayo sa akin dahil sinabi ko sa inyo na masamang tao iyan at maiwas ang pamilya ninyo sa iskandalo. May concern ako sa pamilya ninyo. Kaya kung ako sa inyo, gawin ko ang sinasabi ko. Kaya lang pagsisihan ninyong lahat kung bakit hinayaan ninyong magtagal sa pamilya ninyo ang salot na yan. Sigaw ni Kayla. Nanlisik na ang mga matang ma'am. Ganyan ka ba kadesperada at gagawin mo ang lahat para mawala si Francine? Hindi mo nga ako kilala wika ni Monique. Hindi malayong mag-ina kayo dahil pareho kayo ng ugali. Maitim ang pagkatao ninyo, maitim ang kaluluwa ninyo. Sinisiraan ninyo si Francine sa amin para paalisin namin siya. Ang kapal ng mga mukha ninyong dalawa. Hindi pa ba sapat sa inyong dalawa na umalis siya sa kanyang mga magulang dahil sa panmamaliit ninyo sa kanya? Susundan pa niyo siya hanggang dito para sisiraan siya sa mga taong nagmamahal sa kanya? Mas pinili niyang umalis para hindi na mahirapan ang pamilya niya. Kahit sobrang sakit sa kanya nang mawalay sa mga taong mahal niya. Mga hayop kayo, mga kampon kayo ni Satanas. Dahil sa inyong dalawa, kampon kayo ng kadiliman. Naghihirap ngayon ang kalooban ni Francine dahil sa inyo. At ngayon, pinatay mo ang asawa mo, di ba? At binibintang ninyo sa ina ni Francine ang krimen. Isa kayong demonyo. Umalis kayong dalawa sa harapan ko kung ayaw ninyong kayong dalawa ang papatayin ko. Galit na singhal ni Monique. Walang salitang lumabas sa bibig ni Kayla at nagmadali siyang sumakay sa kanilang kotse at sumunod naman si Clarissa na hindi maipinta ang itsura ng mukha nito. Pagbalik ni Monique sa restaurant ay lumapit siya kay Francine at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Nararamdaman niya ang paghihirap ni Francine mula pa ng bata pa ni siya. Nakikita niya at nararamdaman niya kung gaano kamasama sina Kayla at Clarissa. Kitang-kita niya kung gaano nila kagustong mabura si Francine sa mundo nila. Samantalang wala namang ginagawang masama sa kanila si Francine. Sobrang higpit ang pagkayakap ni Monique sa kanya. Tumulo na rin ang mga luha ni Victoria at tumagulol ng iyak si Francine dahil alam niya kung ano ang nararamdaman ni Monique. Niyakap na rin ni Victoria si Monique. Sobrang nagpapasalamat siya dahil pinakita niya kay Kayla at Clarissa kung gaano nila kamahal si Francine. Francine, I'm sorry. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kahirap ang iyong pinagdaanan dahil sa kampon na yun. I'm sorry kung wala kang karamay sa sakit na naramdaman mo noon, ha? Ngayon ko lang nalaman kung paano ka nahihirapan at nasasaktan. Huwag kang mag-alala, Francine. Nandito lang kami ni Tita Victoria. Ipagtatanggol ka namin sa mga bruhang iyon. Karamay mo kami. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit mahal na mahal ka ni Eric. Dahil alam niya na meron kang busilak na puso. Hayaan mo muna sila. Ako ang bahala. Hindi na sila makakalapit sa iyo. Hindi ako papayag na makakalapit pa sila sa iyo at saktan ka. Wika ni Monique. Maraming salamat, Monique. Sobrang swerte ko sa inyo ni Tita Victoria dahil tinanggap ninyo ako ng buong buo. Masaya na ako sa buhay ko dahil kasama ko kayo. Salamat sa pagtatanggol ninyo sa akin. Actually, ang astig ng mga salitang binitawan mo kay Kayla. Umiiyak na saad ni Francine. Mahal na mahal ka namin, Francine. Kayo ng anak mo. Walang pwedeng manakit sa'yo. Protektahan ka namin ni Tita. Ipangako ko sa'yo, hindi ka mahawakan ng Kayla na yun. Kahit ang dulo ng buhok mo. Dagdagan natin ang mga bodyguard mo. Parang walang lumapit na masamang tao sa'yo. Seryosong wika ni Victoria. Paglabas nila sa restaurant,
ay saka na patuloy sa pagkain ng mga customer. Napiktuhan din sila sa kanilang nakita. Ang iba ay tumulo na rin ang kanilang mga luha. Parang nanood lang sila ng pelikula. Pagdating nila sa mansyon ay natulog na si Samson. Kaya umakyat na si Francine para mag-shower. Francine, sa kwarto ko matulog si Baby Samson ha. Kailangan ko ng katabi. Alam mo naman na sanay na akong katabi sa kama ang bata. Wika ng matanda. Mami, walang problema. Masaya po akong mapasaya kayo ni Samson. Nakangiting wika ni Francine. Magpahinga ka na rin. Alam kong napapagod ka sa opisina. At huwag mong kalimutan ang vitamins mo. Kailangan mong uminom para hindi ka ma-stress. Seryosong wika ni Victoria. Opo, Mami. Maraming salamat po. Good night. Muna na ako sa taas. Mag-shower pa po ako eh. Sad niya at pumasok na sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa kwarto ay tumulong kanyang mga luha. Naisip na naman niya ang sitwasyon ni Lorraine. Iniisip niya na baka makulong ang kanyang ina sa kasalanan ni Kayla. Next week ang final hearing. Iniisip niya na puntahan niya ang kanyang ina sa araw na iyon para magkaroon ng lakas ng loob si Lorraine kapag makita siya nito. Kailangan ni Lorraine ng kanyang pagmamahal at suporta. Kailangan ipakita ko kay Kayla na hindi ako mawawala kay Mami. Ayaw kong maging masaya si Mami. Ayaw mong maging masaya si Mami, di ba? Kaya pinapahirapan mo siya, Kayla. Pues mula ngayon, mas maiinggit ka. Ipakita namin sa iyo kung gaano katatag ang pamilya namin. Habang buhay kang malungkot, Kayla, dahil sa ugali mong napakasama. Kayong dalawa ng anak mong si Clarissa. Saad ni Francine habang nakaupo sa sahig. Wala pa rin pagbabago sa kanya. Sa tuwing malungkot siya, ay nakaupo pa rin siya sa sahig at nag-iisip hanggang sa makatulog. Sanay na kasi siya noong maliit pa siya na sa tuwing malungkot siya ay umupo lang siya sa sahig at iyak ng iyak. Ginawa niya ang comforter ang sahig hanggang sa lumaki na siya ay gawain niya pa rin ang umiiyak habang nakaupo sa sahig hanggang sa makatulog. Pumasok sa isip niya si Lawrence. Hindi niya alam kung sasabihin pa niya kay Lawrence ang totoo na siya ang ama ni Samson. Pero nag-alala siya na baka magagalit sa kanya si Victoria. At isa pa, alam niyang magagalit sa kanya si Lorraine kung malaman nito na nagkaanak silang dalawa ni Lawrence. Inaamin niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa puso at isip niya si Lawrence. Kahit minsan ay hindi siya tumitigil sa pagmamahal nito. Hindi niya maitanggi na na-miss din niya ang binata. Titiisin niya na lang kisa madagdagat pa ang problema ng kanyang mami Lorraine. Pumuntong hininga siya habang nakahiga sa sahig at iniipit niya ang kanyang dalawang kamay sa kaniyang tuhod. Hindi niya namalayang tumulo ang mga luha niya. Alam niyang nasa kanya na lahat na kapangyarihan, pero mas masarap pa rin kapag malayang kasama niya ang lalaking minamahal niya ng sobra. Mas piliin niya na lang itago ang katotohanan kaysa masaktan na siya at masaktan niya ang kanyang mga magulang. Ayaw niya rin na masaktan si Victoria, kaya mas piliin niya na manahimik at itatago ang katotohanan na si Lawrence ang ama ni Samson. Habang nakahiga si Victoria sa kama, ay kinakausap niya si Baby Samson habang hinahaplos niya ang mukha ng bata. Baby Samson, magpakabait ka. Huwag mong bigyan ng sama ng loob ang mami mo. Mag-isa na lang kasi siya. Dapat mahalin mo siya at alagaan mo ng buong puso. Huwag mong hayaang saktan siya sa mga taong may inggit sa kanya. Tandaan mo, baby, ikaw ang kanyang superhero. Hindi ko kasi alam kung ano ang nasa puso ng mami mo. Kung sasabihin ba niya sa daddy mo ang totoo. Gusto ko rin naman na makilala mo ang ama mo. Iyon, ayokong lumaki ka na walang matatawag na daddy. Gusto kong kumpleto ang pamilya mo bago ako mawala dito sa mundo. Kaso baka natatakot ang mami mo sa lola at lolo mo. Ayaw kasi nilang magmahalan ang iyong mga magulang. Maghintay na lang tayo ha. Basta kung ako ang masusunod, ipakilala kita sa Daddy Lawrence mo. Wika ni Victoria habang namumuo ang mga luha sa kaniyang mga mata. Pagdating nila sa bahay ay nagwawala si Clarissa.
Hindi niya matanggap na successful ang buhay ni Francine. Naiinis siya at nagagalit dahil pakiramdam niya ay naiwan siya sa baba. Mami, gusto kong umupo bilang CEO. Asawa ako ni Lawrence. Meron akong karapatan. Gumawa ka ng paraan, Mami. Ayokong maghari-harian si Francine sa company natin. Galit na singhal ni Clarissa. Wala na akong magagawa, Clarissa. Nakita mo naman, pinagbintangan nila akong nagnakaw sa company. Bawal mo na akong pumasok sa company hanggat hindi pa nagigising si Arthur. Mami, anong gagawin natin? Bakit nila tayo tanggalan ng karapatan? Anak ako ni Daddy Arthur at ang laki ng shares ni Daddy sa company. Galit na saad ni Clarissa. Kailangang magkausap kami ni Lawrence. Hindi ako papayag na magkaroon ng kapangyarihan si Francine sa company. Kinabukasan, nagulat si Lawrence nang biglang pumasok si Clarissa sa kaniyang opisina. Nakasimangot pa siya habang pabagsak niyang pinatong ang kanyang mga kamay sa misa ni Lawrence. Clarissa, okay ka lang ba? Anong problema mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nagtatakang tanong ni Lawrence. Lawrence, bumaba ka na sa posisyon mo. Panahon na para ako ang umupo bilang CEO. Diretsong saad ni Clarissa. At natatawa naman si Lawrence sa sinasabi niya. Clarissa, hindi ka qualified. Anong nangyari sa inyong dalawa ni Kayla? Bakit biglang interesado kayo sa company? Alam mo ba, na wala na kayong karapatan dito? Wala nang pinagtangkaan ni Kayla ang buhay ni Tito Arthur? Wala na siyang karapatan dito sa company. Seryosong wika ni Lawrence. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa nang marinig niya ang sinasabi nito. Lawrence, hindi si Mami ang nagtangka sa buhay ni Daddy. Ang Mami mo ang may gawa, hindi ang Mami ko. Kapag gawin mo akong CEO, kumbinsihin ko si Mami na iatras ang kaso laban sa Mami mo. Seryosong saad ni Clarissa. Tumayo si Lawrence at lumapit ito sa kanya. Tinitigan niya si Clarissa ng masama. Hindi magagawa ni Mami ang binibintang ninyo sa kanya. Siguraduhin ko na ang Mami mo ang makukulong, hindi ang Mami ko. Lawrence, huwag mo nang takpan ang kasalanan ng ina mo dahil sasiguraduhin ko sa'yo na makukulong ang Mami mo. Pagbabayaran niya ang ginagawa niya sa daddy ko. Kung gusto mong makalaya ang Mami mo, gawin mo akong CEO. Seryosong saad ni Clarissa. Nagulat sina Clarissa at Lawrence nang biglang pumasok si Francine sa opisina ni Lawrence. Natulala si Clarissa at walang salitang lumabas sa kaniyang bibig. Francine, mabuti naman at nandito ka na. Gusto kong magkita kayo ni Mami. Sana bukas makapunta ka sa korte. Bukas kasi ang hatol ni Mami. Wika ni Lawrence habang nakangiti kay Francine. Lawrence, hindi ako siguradong makapunta pero susubukan kong magpakita kay Mami. Clarissa, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hanggang ngayon ba galit na galit ka pa rin sa akin? Asawa mo na si Lawrence, diba? Huwag mong sabihin, hindi ka pa rin masaya. Nakangiting wika ni Francine. Francine, wala na siya sa bahay. Masyadong maraming nangyari. Hindi siya pwedeng magstay sa bahay lalo na sa ginawa ni Kayla sa Mami natin. Wika ni Lawrence habang nakatitig kay Francine. Kayla, bakit? Hindi Mami ang tawag mo sa iyong mother-in-law, Lawrence. Bad yan, dapat kahit gaano pa sila ka masama, kailangan Mami pa rin ang tawag mo sa kanya. Nakangiting wika ni Francine. Nangaasar ka ba, Francine? Bakit ka pala nandito? Bakit basta-basta ka nalang pumasok sa opisina ng asawa ko? Lumabas ka rito. Singhal ni Clarissa kay Francine habang tinuturo nito ang pinto. Clarissa, meron akong karapatang pumasok sa kahit saang pintuan. Isa ako sa may-ari ng company, kaya meron akong karapatan. At lalong may karapatan akong palayasin ka sa company dahil matagal nang wala kayong karapatan ni Kayla dito. Lumabas ka na, Clarissa. Huwag mong hintayin na kaladkarin pa kita palabas. Singhal ni Francine, kaya naman umuusong ang ilong ni Clarissa sa galit. Wala kang karapatan na palayasin ako dito. Company namin to. Kalahati ng shares ay sa daddy ko. At baka nakalimutan mo na asawa ko si Lawrence. Ako ang mas may higit na karapatan dito kaysa sayo. Galit na singhal ni Clarissa habang nanilisik ang mga mata nito sa galit. Pinili ko ng shares ni Tito Arthur. Kahit 5 sentavo, wala kayong ambag ng Mami mo. Kaya lumabas ka na rito. Kung ayaw mong sasabihin ko sa iyo ang mas masakit na katotohanan. Nakangiting saad ni Francine. Anong katotohanan? Ano bang pinagsasabi mo, Francine? At paano binili mo ang shares ng daddy ko? Hindi ako naniniwala sa iyo. Sinasabi mo lang yan para mapaalis mo ako dito. Pero alam kong hindi totoo yan. Ikaw ang lumayas dito dahil hindi mo ito teritoryo.
Singhal ni Clarissa habang ninuduro niya si Francine. Matapang ka pa rin, Clarissa. Nagmana ka talaga sa iyong ina. Ang mga katulad niyong mataas ang pride ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa iyo, Clarissa, pag-aralan mo na kung paano tanggapin ang katotohanan. Masakit na katotohanan na hindi sa lahat ng oras ay nasa itaas ka. Seryosong wika ni Francine. No, hindi ang katulad mo lang ang mapabagsak sa amin, Francine. Huwag kang kampante na mananatili ka dyan sa posisyon mo. Wala akong posisyon, Larissa. Alam mo kung bakit? Dahil kahit CEO ako sa pinakasikat na company, ay hindi ako nagmamataas na natiling nakatapak ang mga paa ko sa lupa. Kaya wag mo akong tatakutin na mawala sa akin kung ano ang meron ako ngayon. Dahil nakahanda akong mawala sa akin ang lahat. Pero ikaw, kung ikaw ang bumagsak sa lupa, ano na lang ang mangyayari sa'yo? Sa inyong dalawa ng mami mo, actually. Saad ni Francine habang nakangiti. Lumabas ka na, Clarissa. Meron lang kaming importanteng pag-usapan ni Francine. Saad ni Lawrence. Nakasimangot pa itong nagtungo sa labas ng opisina ni Lawrence. Hindi pa tayo tapos, Francine. Lalabanan kita. Singhal ni Clarissa. Paglabas ni Clarissa ay tinignan ni Lawrence si Francine at kinakausap niya ito na magpakita sa kanilang mga magulang. Francine, sumama ka sa akin sa bahay. Puntahan natin sina mami at daddy. Kung alam mo lang kung gaano ka namimiss nila. Malungkot na wika ni Lawrence. Lawrence, miss na miss ko na rin naman sila eh. Pero kailangang maintindihan mo ako kung bakit ayoko muna silang makita. Sa totoo lang, hindi pa ako handang makita sina mami at daddy. Sinasadya kong pumunta dito habang wala sila. Darating din tayo sa point na mahawakan nila ako at mayakap nila katulad ng dati. Tumayo si Lawrence at nilak niya ang pinto. Saka siya lumapit kay Francine. Hinawakan ni Lawrence ang mga kamay nito, pero madaling binawi nito ang kanyang mga kamay dahil nakaramdam siya ng kakaiba. Lawrence, I'm sorry, pero kailangan ko nang umuwi. Magkita na lang tayo sa party para kay Mami Lorraine. Saad niya habang nagmadaling tumalikod para lumabas na sana. Pero hinila siya ni Lawrence at tinapon sa sofa. Nagulat si Francine sa ginawa ng lalaki, kaya nagmamadali siyang tumayo at sinampal niya ito. Francine, huwag mo akong tarayan. Kahit sampalin mo man ako ng paulit-ulit, hindi pa rin kita hayaang lumabas sa pintuan na yan, hanggat hindi mo masagot ang mga tanong ko sa'yo. Seryosong wika ni Lawrence. Kinakabahan si Francine sa maaaring itanong nito sa kanya. Lawrence, ayokong sumagot sa mga tanong mo ngayon. Hindi pa ako handa. Saka lang kung matapang na akong harapin at sagutin ang maaaring itanong mo sa akin. Singhal ni Francine. Pero nagulat siya nang biglang siyang halikan ni Lawrence sa kanyang labi. Madali niyang itulak si Lawrence pero hinatak siya nito. Huwag mo akong tanggihan, Francine. Miss na kita. Pagkasabi niya ay agad niyang sinihil ng halik si Francine sa labi. Napumiglas pa si Francine pero mas lumakas ang paghawak ng lalaki sa kanyang baywang. Pumalag pa sana siya pero nahawakan na ni Lawrence ang kanyang pagkababae. Pinasok niya ang daliri sa panty ni Francine. Lawrence, ano, bitawan mo ko? Saad ni Francine habang mamaos ang kaniyang boses. Ayokong bitawan ka, Francine, dahil sobrang namimiss ko ang katawan mo. Hayaan mo kung angkinin ka na mo paulit-ulit. Kahit ngayon lang, please. Pagbigyan mo ako kahit ngayon lang, okay? May nahong pakiusap ni Lawrence. Umupo si Lawrence sa kanyang upuan at hinatak niya si Francine para umupo sa mga hita niya. Ginawa ni Francine ang gusto ni Lawrence dahil hinahanap na rin naman niya ang katawan. Ang init ng katawan ni Lawrence. Habang naghahalikan sila ay gumiling-giling si Francine, kaya naman tumigas agad ang pagkalalakay ni Lawrence. Binaba ni Lawrence ang kanyang zipper, sabay taas sa palda ng babae. Francine, baby, ipasok mo please. Hinahanap-hanap ko na yan. Ipasok mo, babe. Wika ni Lawrence habang tinitigan ang mga mata ni Francine. Nagiinit lalo ang katawan niya nang titigan siya ng malalim nito. Ngumiti siya at agad niyang ipinasok ang ari niya sa basang-basang ari
ni, ni Francine. Umungal pa siya habang nakatitig sa mga mata ni Lawrence, kaya mas lalong nalibugan ng lalaki sa kanyang ginawa. Inaakit mo ba ako, Francine? Ang sarap ng mga titig mo. Ang sarap mong kainin. Pero saka na kapag handa ka nang ipagtapat sa akin ang lahat. Wika ni Lawrence habang hawak-hawak niya ang bewang ni Francine. Isagad mo please. Ungol ni Lawrence habang dinidilaan ang liig nito. Sarap na sarap si Francine habang gumigiling siya habang nakapulupot ang mga braso niya sa liig ni Lawrence. Sagad na sagad hanggang sa kaloob-looban niya ang matigas na ari nito. Miss na rin niya ang ganitong ginagawa nila noon dahil halos gabi-gabi siyang kinakain ni Lawrence kaya mahirap sa kanya na tanggihan ang gusto ng katawan niya. Mas sinagad pa niya ang ari niya para mas maramdaman pa niyang paggalaw sa ari ni Lawrence sa kanyang kaloob-looban. Lawrence, ang sarap mo. Shit, Lawrence. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga ungol. Kaya naman sinipsip ni Lawrence ang dila niya at diniin pa niya ang ari niya. Masarap ba, baby? Masarap? Ungol ni Lawrence sabay dila sa liig ni Francine. Pareho silang hinihingal at hinahabol ang kanilang mga hininga. Nang nararamdaman ni Lawrence na labasan na si Francine, ay niyakap niya ito ng mahigpit at pabilis ng pabilis ang kanilang mga galaw. Taramdaman ni Francine ang pagputok ng katas ni Lawrence sa kaniyang ari. Shit, Lawrence. Lawrence, ang sarap. Ungol niya. Ang sarap, baby. Ang sarap. Akin ka lang, tandaan mo yan. Saad ni Lawrence at siniil niya ng halik si Francine sa liig nito. Pagkatapos nilang mag-sex ay pumasok si Francine sa bathroom at inaayos niya ang kaniyang sarili. Paglabas niya ay nagulat siya nang nakatayo si Lawrence sa harapan niya. Francine, nasaan ang baby? Tanong ni Lawrence dahilan sa pag-iba ng mood ni Francine. Kinuha niya ang kanyang handbag at nagpaalam na siya nito. Francine, sagutin mo muna ang mga tanong ko. Sino ang ama ng bata? Nasaan ang bata? Gusto ko siyang makita, Francine. Paulit-ulit na tanong ni Lawrence. Lawrence, hindi ikaw ang ama ng bata. Hindi ikaw ang ama niya. Kaya hindi mo dapat siyang makita. Saad ni Francine at diretso na siyang lumabas sa opisina nito. Kung hindi ako ang ama, Francine, sino ang lalaking pinalit mo sa akin? Imposibleng makipag-sex ka sa akin kung meron ka ng asawa. Malalaman ko rin ang totoo, Francine. Pero sa ngayon, hayaan mo na kitang gawin kung ano ang gusto mo. Wika ni Lawrence, sabay ng kanyang malalim na buntong hininga. Hanggang ngayon ay mahal na mahal niya pa rin si Francine. Gusto niya itong makasama habang buhay. Kaso, hindi niya alam kung meron bang asawa si Francine. Pero iniisip niya kung meron, hindi naman siguro makipag-sex ito sa kanya. Ang lalim mo na, Francine. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa'yo mula nang umalis ka sa bahay natin. Bumalik ka na sa akin, Francine. Mabaliw na ako sa kakaisip. Kapag malaman kong mayroon kang iba, hindi ko matatanggap. Saad niya habang nakatingin sa malayo. Samantalang nagwawala naman si Clarissa sa kanilang bahay. Galit na galit siya kay Francine. Hindi niya matanggap na makuha ni Francine ang lahat, samantalang wala nang natitira sa kanya. Tapos nalaman pa niya na bininta ni Arthur ang shares nila kay Francine. Mami? Mami! Nasaan ka ba? Sigaw ni Clarissa. Nagmadaling bumaba si Kayla at nagtataka siya kung bakit sumisigaw ito. Clarissa, ano na naman yan ha? Bakit ka nagbabasag ng mga gamit na ubos na yan? Sige, ubusin mo na lang. Sigaw ni Kayla kay Clarissa. Mami, totoo ba? Totoo bang bininta ni Daddy ang shares natin sa company ni Francine? Mami, paano tayo? Kung totoo ang sinasabi ni Francine, ano ang laban natin? Kausapin mo si Daddy, Mami. Hindi ako payag na mawala sa atin ang lahat. Hindi ako magpapatalo kay Francine. Galit na sigaw ni Clarissa. Dito na po nagtatapos ang ating chapter 39. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang sa muli. Paalam! Malapit nang matatapos ang ating kwento, guys. Bukas,
Bukas na. Yes, bukas may ending na to. Mm-mm. Tapusin ko na bukas kasi gusto ko na magsimula pa ng isang story. Alam niyo kasi, isusunod ko yung yung action drama. Yung mafia. My girlfriend is a mafia. Gusto ko yun kasi na-excite ako sa bawat eksena. May barilan, may suntukan, may karate, ganun. Gusto kong magbasa ulit ng ganun. Kaya, bukas, abangan ninyo bukas ang ating katapusan ng ating kwento. Hanggang sa muli, paalam. Sana naman pag mag-ending ako guys, sana naman magparamdam kayo sa akin. Mag-comment kayo na nagustuhan niyo yung kwento or hindi niyo nagustuhan. Tanggapin ko pag sabihin niyo hindi ko gusto yung story. Pag sabihin niyo gusto niyo yung story, mas gaganahan akong mag-narrate. Para malaman ko naman, hindi ko kasi alam kung may nakikinig ba sa akin. Kasi mga silent lang kayo. Ay, may dalawa akong may dalawa akong nag-comment. So, masaya ako kapag mabasa ko yung mga comment ninyo. Maraming salamat guys. Hanggang bukas. Paalam.